Good afternoon. Ako ba ay narinig ninyo? Raise hands kung narinig niyo ako. Okay. So, ayan. So, sige, pababa na. So, ganito, no? Inano natin 'tong meeting ito for today just to have you oriented kung paano natin gagawin yung mga quizzes natin. And most probably, baka ito rin yung maging sistema natin sa exams. Although, medyo nag-way pa ako. Pero, most likely, baka ito na rin yun. Okay? So, okay, first things first, reminder lang 'no, ngayon yung deadline ng ano natin, ng mga homeworks natin from week 1 hanggang week 3, okay. So, for week 1, lilinawin lang natin, for week 1, ang ano natin, ang manner ng submission natin is i-turn in niyo lang yung assignment ninyo, okay. Mamayang gabi, siguro mga around 12, pagka nag-lapse na yung deadline, ko sandali yung ano niyo, ko yung week 1 hanggang week 3 na homework niyo. So, which means hindi niyo siya may edit by that time na naka-lock siya. Okay, so i-ano ko muna siya, i-check ko muna siya ng una. Okay, i-check ko muna siya una. And then siguro bibigyan ako ng feedback kapagka sinipag-sipag ako. Hindi, joke. Magbibigay talaga tayo ng feedback. Okay. Tapos i-unlock ko na lang ulit. Okay. So, ayun. Okay. So, yun yung para sa today. Okay. So, number 2, um, kung natanggap niyo yung yung email ko nung nakaraang, ewan ko, Sunday yata yun na Saturday, na puro tungkol sa mga schedule. Okay, tungkol sa mga schedule yun. I hope na i-accept niyo siya. Okay? Kasi mapapalabas natin yung mga schedule na yun dito sa calendar natin. Okay? So, for example, tabi natin 'to. Ay, shoot. Okay, so for example, ayaw niyang tumabi. Halimbawa ito, ayun, ito pala. Nakakulong siya dito. Okay, anyway. Halimbawa dito, so ngayong September 8, lumalabas yun yung due date ng week 1 ninyo. Okay? So, at least mare-remind kayo. Okay? Tapos, ang suggestion ko sa inyo, okay, I'd suggest na, anong tawag dito? Mag-install kayo ng one calendar na app. Okay? Mag-install kayo ng one calendar na app sa mobile phone ninyo at saka sa PC ninyo. Okay? So yung one calendar app, pwede niyo kunin 'to kung naka-Windows kayo, pwede niyo kunin 'to sa Windows Store. Okay? So ito yung itsura niya. Okay? So yung one calendar app na 'yan, nakalagay na ngayon lahat nung actually ang nakalagay dito yung schedule ko. Okay? Yung schedule nung mga klase ko plus yung mga reminders or yung mga yung schedule ng mga deadlines niyo. Okay? So, for example, nakalagay diyan ngayon yung due date natin, okay? Tapos, nakalagay dito na ngayon na bukas meron tayong quiz, okay? So, nilagyan ko yan ng mga reminders, ng mga magti-trigger yan ng reminder sa niyo, sa PC niyo. Okay? So, ayan, recommend ko na mag-install kayo para at least nakakalendaryo yung mga yung mga activities natin. Okay. Kung may Outlook app din kayo sa PC ninyo, mag-ano din yun, magno-notification din yun. Okay? So, ayun, yun yung mga mga natin,
mga suggestions natin sa mga apps. Okay? So, ayan. Third, may binago ako sa course calendar natin. So, tinawag ko na nga siya ngayong course calendar. Dati tawag ko sa kanya ang tawag dito? Dates to remember, yung una kong tinawag sa kanya. Ngayon tawag natin sa kanya, course calendar na. Okay, so may binago ako sa kanya. Please take note. Okay, pa-check. Okay. Ang mga significant na pagbabago dito is, number 1, na-move yung deadline ng week 4 to week 6 homeworks ninyo. Okay? To September 29. Okay? Bali ang September 29 actually nasa week 7 na siya. Sakop na siya ng week 7. Okay? Dito na siya sa may midterm exams. Okay? Tapos na-move din yung quiz niyo. Okay? By 1 week. Instead ng September 23, ginawa ko ng September 30. Okay? And then pero iniklian ko lang yung number of days ng ng exams niyo. Okay? So instead na 6 days ang exams niyo, ginawa ko na lang 3 days. Okay? Ang ginawa ko kasi 3 days para sa lecture, tas 3 days para sa lab. Okay? So ayun, yun yung ginawa natin. Okay, para hindi naman magkapatong yung mga exams niyo. Tsaka yung mga gagawin niyo, especially yung naka-enroll sa lecture tsaka sa lab. Okay? So ayan. Although yung tawag dito, yung hindi, sakto na pala yan. So yun, ginawa ko, medyo iniklaan ko yung number of days sa kanila natin. Okay. Tapos sige, babalitaan ko kayo, pero may iniisip kasi ako sa midterm exams niyo na may isang araw na hindi na yung exam nyo medyo maikli lang kasi gagawin ko sana ng para multiple choice. Okay, pero iniisip ko pa kasi hindi ko alam kung kaya kong gumawa ng multiple choice exam sa control systems. Medyo mahirap kasi 'yun. Okay. So, ayun. Titignan pa natin kung pero if ever, inform ko kayo pag malapit na yung midterm exams. Ang magiging bala ko sana is isang araw naka-dedicate para dun sa sa exam na yun na multiple choice siya. Tapos the rest ng mga araw ninyo para na dun sa second part ng exam niyo, which is essay tsaka problem solving. Okay? So ayan. So paki-take note ito Pero sa ibang parte naman itong course notes, wala naman akong binago. Okay? Tapos, ano pa ba? Medyo kinukumpleto ko na yung recordings ng sessions natin. Okay? So, pa-check na lang yung yung mga playlist. Okay? Nung section niyo. Pero sabi ko nga sa post, I'd recommend na tingnan niyo rin yung session dun sa kabilang section. Okay, kasi baka may mga announcements doon or may mga bagay doon na pag-usapan namin na hindi natin napag-usapan sa section natin. Okay, so yun ang recommendation natin. Yan natin yung i-check natin yung kabilang yung sessions ng kabilang section. Okay. So far may questions ba kayo? Naintindihan ba yung mga announcements? Raise hands kung naintindihan. Okay. Ilan ba tayo ngayon? We are 16 strong. Okay, so 16 tayo today. Ayan. Pakita sa recording. Ayun, so sige, pababa na. Now, punta tayo dun sa main agenda natin for today. Okay. Ayan, pa-mute natin siya. Okay, so punta tayo sa main agenda natin for today, which is yung quiz nyo para bukas. Okay, at saka ito na rin yung magiging sistema natin for
for the entire 4 quizzes na gagawin natin. Okay. So, una-una, ang distribution ng quiz ninyo is through assignments din. Pero merong quiz part kasi doon. Okay. So, ang mangyayari dyan is i-assign ko siya through Teams. Okay. Tapos, mapupunta siya sa quiz section ng notebook ninyo. Okay. Pero sasagot kayo sa forms. So, ang kulit, no? Tatlong Microsoft apps ang gagamitin ko ngayon. Galing kayo ng Teams, pupunta kayo ng class notebook ninyo, tapos, yung sasagutan nyo nasa forms. Okay? So, ganun. So, i-expect nyo ngayon na madidistribute siya. Katulad nung homeworks ninyo, i-expect nyo na madidistribute siya dun sa inyong class notebooks, pero under na siya ng quiz. Okay? Pero makikita nyo lang dun yung form na sasagutan ninyo. Okay? So, ito yung general instruction. Okay, so number 1, answer the question in the best manner that you can. Provide the necessary discussions and all solutions to support your answers. Okay, so kailangan natin ng supporting arguments, supporting discussions para dun sa sa mga sagot ninyo. Okay. If it is essay, so okay lang. Okay. Pero may mga essay ako, okay, may mga essays ako or may mga questions ako na essay form, pero may limit yung number of sentences, okay, na gagamitin ninyo. For example, may isa akong tanong na kailangan ma-explain niyo siya, yung konsepto, okay, in at least 3 sentences, okay, and at most 5 sentences. So, kailangan yung mag-compose ng isang paragraph na ang pinakamababang number of sentence ay 3 at ang pinakamarami ay 5. Okay? So, ang purpose nun is makita natin kung paano nyo i-interpret yung terms. Okay? And when I say discuss, okay, when we say discuss the concept or discuss something, number 1, that should pwedeng kasama yung definition. Pero basically, hindi lahat ng kailangan ko dun sa sagot nyo ay purely definition. Okay? Mas kailangan ko kung paano nyo siya may explain. Okay? And ayun. So later on, may sasabihin din tayo tungkol sa mga textbook answers. Mamaya papaliwanag natin yan. Okay? So ayun. So that's the first thing sa quiz niyo. Okay. Number 2. Each question comes with a template. Okay. So, yung template, nilink ko dito. Okay. Pero basically, ang itsura ng template ninyo, ganito. Sandali lang. Natala, binuksan ko na to. Ayan. So, close na natin to. So, yun. May mga template kayong gagamitin. Okay, para sagutan. Pero basically, yung template na yun, nandun na yung tanong. Okay. So, ang mangyayari ngayon, ang gagawin nyo is i-download nyo yung template. Okay. Mamaya i-demo natin kung paano natin gagawin yung quiz. Okay. Mag-demo ako ng isang question. Pero hindi galing sa quiz. Sample question lang galing sa quiz. So, ganito yung itsura ng template. Okay. So, nakalagay dito is andito yung question. Okay. So, andito yung question. Tapos, importante ito. Okay. Importante ito kasi ito yung magiging file name ng PDF ninyo. Yung isasubmit ninyo. Okay. So, yan. Importante itong part na to. Okay. So, ang advice ko, huwag niyong gagalawin to kasi yan yung tanong eh. Okay. Tapos, ito yung rubric ng pagbabasihan natin ng score ninyo. So, parang pinaka-guide nyo yan. Okay. So ngayon, dito kayo magsasagot. Pagkatapos nung rubric, mag-iwan lang kayo ng isang space, tapos dito na kayo magsagot. Okay. Now, you start by editing the header with your name and section. Okay. So how do you edit the header? Okay. Double-click the header area to be able to modify the name and the section. So double-click nyo to. Itong taas. Ito yung header. Nasa taas. Okay. I-ano nyo to.
Paano to? I-edit nyo to, tsaka to. Okay. By the way, pag pala nakita nyo to dun sa pag nakita nyo to dun sa Teams, dun sa form pala, okay. Ang unang-unang magbubukas ito sa browser. Okay. Unang-unang magbubukas yan sa browser. So, pag nagbukas yan sa browser, i-download nyo siya. Mas convenient na i-download siya. Okay? Kaysa ang tawag ito, kaysa i-edit nyo siya doon sa browser. Kasi medyo limited yung features ng browser eh. Okay. So pag binuksan niyo yung template, parang ang lalabas diyan para mag-open yung browser niyo. Okay. So magiging ganito siya. Lalabas siya as ganito. Okay? So pagka nabuksan yung ganito, pwede niyo siyang open na lang in desktop app. Okay, open niyo siya in desktop app para bumukas siya sa MS Word niyo sa sa PC niyo. Okay. So ayan. By the way, ang problema pala nito kapag naka-mobile phone kayo. Medyo mahirap ang editing kapag naka-mobile phone. Okay. So ayun. Pero baka pwede naman. Mamaya i-check niyo rin. Okay. So ayan. So yan yung magbubukas kapag Okay. O kaya ang isang way para ito kasi yun eh. Ito yung mock quiz natin mamaya. Mock quiz na i-demo sa inyo. Okay. So, ang isa pang way para para madiretso siyang may download is ganito. Teka, bubuksan ko lang yung quiz. So, okay pa kayo dyan? Raise hands kung andyan pa kayo. Bilis Okay. So, sige. So, ganito ang mangyayari. Ganito yung itsura nun. Ganito yung itsura na makikita nyo. So, makikita nyo lang, question 1, tapos may link. Okay? So, pwede nyo i-click yan. Pag click nyo to, bubukas yan dun sa bubukas yan sa browser. Yung katulad ng pinakita ko kanina. Okay. O kaya, ang alam ko, pwede itong i-right click tapos save link as. Kasi Word naka-Word naman yan. Try nga natin kung save link as natin. So, ay hindi. Hindi siya pwede mag-save link as kasi hindi siya mag-save as document. Okay. So, yun. Kailangan nyo talaga siyang i-click muna. Okay. Click nyo muna tapos open nyo na lang sa sa desktop app niyo para mas ma-edit nyo siya. Okay? So, naintindihan yan? Yung part na yan? So, yan. Basta click nyo lang tong link dun sa question para magbukas siya sa app. Sa browser. Tapos, nyo lang, open in desktop app. Okay. Tapos, ayan, magbubukas na yan sa desktop app niyo. Okay. So, mamaya, mas pa natin, explore pa natin yan. So, yun. That's number 1 and number 2. Okay. So, ang gagawin natin is you just need to edit the template with your response after the question. Okay. So, the template comes with a complete instructions on how you can present the answers. Please read and understand it thoroughly. So, tingnan natin yung nakalagay doon sa template. Ito siya. So, sabi ko nga, start by editing the header with your name and section. Okay. Double-click the header area to be able to modify the name and section. Now, to work on this template, meron kayong dalawang options. Okay. Meron kayong dalawang option. Ang una yung option is ganito. Write your response on a piece of paper. Okay. Providing clear and detailed discussions. Use an app to scan your handwritten work to convert it into an image. Okay. If possible,
pagka mag-i-image kayo at i-upload nyo siya, ang gamitin nyo laging format ay PNG. Okay? Unang-una kasi ito yung medyo magaan. Okay? Tapos, halos kasing detalyado niya na yung JPEG. Okay? Sa ranking ng mga ng mga compression technology sa image, ang pinakamaliit ang file size, BMP. Kaya lang medyo mababa kasi mababa yung coloring scheme ng BMP. Susunod diyan ito, PNG. In terms ng file size ha. So medyo mas malaki ng konti ito sa BMP, pero mas detalyado ito, mas vivid ito kumpara sa BMP. And then yung mataas is yung JPEG. Yun ang pinakamalaking file size. So hangga't maaari gawin niyo siyang PNG. Pero okay naman kung JPEG. Okay. Basta wag lang masyadong malaki yung image. Okay. So use an app to scan your handwritten work to convert it into an image. Okay? Then insert it on your template. Okay? Make sure that your handwriting is legible and the manner by which you scan your work provides an optimally clear image. So, siguraduhin nyo lang na pagka-scan nyo, okay, pagka-scan nyo nung ano nyo is bumabasa siya. Okay? Yung readable ba yung ano. So, yun yung isang way para makapag-submit kayo. Now, tatandaan nyo lang kapag ito yung option ninyo, is the images, okay, those that present your solution and answers should cover the width of the entire template page. Okay? You need to maintain the aspect ratio of the images. Dapat yung lapad nung image na i-upload niyo para sa solutions niyo. Okay, dapat siya, sakto siya dun sa margins. Sakop niya yung buong width ng papel. Okay? Pero kapag pag magaganto kayo, okay? Halimbawa, nung in-insert niyo siya, ganito siya kalaki. Okay, ganyan siya kalaki nung in-insert niyo siya. Halimbawa lang Okay. Huwag niyo siyang i-stretch ng paganto. Kasi mababago yung aspect ratio niya. Makikita niyo yan, naka-stretch yung sinulat niyo. Okay, huwag niyo siyang i-stretch ng ganun. I-stretch niyo siya dito sa kanto, pababa. Para binabago nyo yung height at saka yung width niya at the same time. Para hindi mabago yung shape nung image niyo. Okay? Maliwanag 'yun. So, ayun, sige. Ito, kailangan ko tong kailangan ko nakukuha niyo to kasi sinasabi ko sa inyo hindi ko che-checkan to kapag hindi niyo nasunod to. Okay? So, importante sa akin to kasi ang tawag dito. Importante sa akin to dahil nakasalalay din dito kung gaano ko kadali ma-checkan to. Okay? So, tsaka kung gaano ka-comprehensive yung magiging feedback na ibibigay sa inyo. Okay? So, kailangan masunod to. Pag hindi talaga to nasunod, sinasabi ko sa inyo, hindi ko checkan yung papel nyo. Okay? Magkasama na tayo ng loob. Hindi ko talaga checkan yan. Ngayon, bakit kailangan yung i-maintain yung aspect ratio at bakit kailangan nyo sanayin na nagme-maintain kayo lagi ng aspect ratio ng mga images niyo? Kasi kapag hindi nyo na-maintain yung aspect ratio ng image niyo, lalo na yung mga may illustration na may mga illustration na images, ma-distort yung yung image na ipe-present niyo. Halimbawa, kailangan ko bilog yung i-present niyo. So, pagka yan na bago yung aspect ratio, hindi na siya magiging bilog. Yun ang problema doon. Kaya ang advice sa inyo is i-maintain niyo yung aspect ratio. Okay? So, ayun. Now, kung magi-scan kayo, okay? Kung magi-scan kayo ng image, okay? So, more or less may phone naman kayo, di ba? May smartphone naman kayo. Tama ba? Sinong may smartphone?
Walo lang, meron. Oh, yari tayo dyan. Kung wala, camera. Okay. So, ayun. So, sige, pababa na. So, kung smartphone ang gagamitin nyo pang scan, kasi ang pinakamagandang pang ano ngayon talaga, ang pinakamagandang way para magawa nyo to is through scanner ng ng mobile phone niyo. Okay. Ang ire-recommend ko sa inyo na gamitin niyo ay yung office lens nga. Okay? So, check ko lang kung um, saglit lang. Kasi, ayan. Saglit lang Papalit lang ako ng presentation. Share screen. Ayan. Hmm? Okay. Nakikita niyo yung ano ko, screen ko. Raise hands kung kita niyo. Ayan. Okay. Nasa mobile phone ko kayo ngayon. Okay. Yung ang pinapakita ko sa inyo yung mobile phone ko. Okay. So, sana gumana to. um, punta tayo sa lens. Okay. Office lens. So, naka-install siya dito. Okay. Alam ko ang Office Lens kasama naman ng Office 365. Okay. So, install nyo lang 'yan. Okay. Tapos ito yung makikita ninyo. Okay. So, ganito halimbawa, ayan. Halimbawa, ito yung sinulat yung document. Okay. Medyo malabo lang tingnan pero ayan. So, halimbawa ito yung sinulat yung document. Ang maganda kasi sa Office Lens o sa kahit anong scanner na is kaya niyang i-limit yung kaya niyang i-limit yung ay, wala tuloy. Balik tayo sa Teams. Teams nag ano nag ah so share ulit natin siya. Share screen, start. Okay. So balik tayo dun sa Teams. Ay sa ano. So ang maganda kasi doon is maka-capture niya yung maka-capture niya yung document niyo. Okay. Tapos malilimit niya lang kung ano yung ka-capture niya. Okay. Kaya advisable din na kapag mag-ano kayo, ah kaya advisable din na kapag ano kayo, tawag dito, naka-ano kayo, nakaputing papel yung gamitin niyo or light na paper. Okay, tapos kukunin niyo siya against a black background. Okay, para ano siya, para mas kita siya. So halimbawa ito, i-capture ko siya. So makikita niyo ngayon. Okay, nakalimit lang siya ngayon dun sa nakalimit lang siya dun sa gusto niyo makuha. Tapos, regardless kung paano niyo siya kinunan. Regardless kung anong angulo niyo siya kinunan, i-straight niya yan. So halimbawa, yan natin siya, i-confirm natin siya. Okay, so ito siya. Okay? So, diretso yung makukuha nyo. Hindi yung nakatilt. Okay, pag kinunan nyo lang kasi ng camera ito, nakatilt siya eh. Okay, so hindi siya masyadong mababasa. Tapos may mga shadow pa. Okay, so, ayun. Hopefully, tawag dito, gamitin nyo yung mga ganitong klaseng app para mas ano siya. Okay, tapos ito, ang pwede pa natin gawin dito is, gawin ko siyang whiteboard para mag-stand out lang yung sulat. Okay, naka-stand out yung sulat nyo. Hindi lang siya kita dito, pero mamaya makikita nyo yung epekto niya sa Ayan. So, um, ayan. Hopefully, ganyan yung gawin niyo. Okay? Para hindi siya masyadong para nababasa talaga siya. Okay? So, maliwanag ba 'yon?
Okay. Tapos, ang pwede natin gawin dito is done. Okay. Tapos save nyo siya sa gallery ninyo. Okay. Save nyo sa gallery. Halimbawa, ilalagay ko siya as answer. Okay. Answer question 1 or 01 kasi may number 10 tayo. Yan. Answer Q01. Tapos save natin. Okay. So, masasave siya ngayon sa gallery. Okay. So, punta tayo sa gallery ngayon. Wala naman yata akong photos ngayon. Baka mamaya may kung ano kayo makita. So, ito yata yung in-scan kong huli. Tama ba? Ito nga yan. So, ito siya. Yung nakikita nyo ngayong image, yun yung in-scan ko. Okay. Pwede nyo itong i-upload sa sa OneDrive diretso para madala nyo siya sa PC niyo. O kaya, kung may kable kayo, i-kable nyo na lang sa PC. Okay, papunta sa PC niyo. Okay? So, ako kasi ginagawa ko, dinadala ko siya sa OneDrive. So, dalhin ko sa OneDrive. Meron akong folder doon na sinisave ko yung mga files ko na galing Office Lens. Okay, mga in-scan ko na file, tapos ina-upload ko dyan. Tapos, i-access ko na lang sa PC. Okay? So, ayun. So, balik na tayo dito. Stop presenting. Ayan. So, malinaw ba yun? Medyo kinukuha ko na rin yung pagkakataon na to para turuan kayo ng okay? Para ma-maximize nyo rin yung office, yung bayad nyo sa office. Okay, medyo malaki-laking binabayaran natin sa office eh. So, ayun. At sana nung tumayo ko kanina, hindi nyo nakita ko na yung alam niyo naman ang outfitan natin ngayon. Naka-polo pero hindi nakapantalon. So, ayan. Anyway. So, nakita ba kanina kung ano yung suit ko? Huh? Isa na yan. Office Lens. So, ito siya. Na-upload na siya ngayon. Okay, ito yung in-upload ko kanina. So, isa pang pwede nyo gawin dito, no? Pagka may desktop kayo, mag-install din kayo ng OneDrive na app sa desktop niyo. Tapos, i-sync nyo yung NU folder niyo. Katulad ng ginagawa ko, para diretso siya. Okay, para diretso na siya dun sa Explorer niyo. So, makita nyo dyan, ito yung OneDrive ko na para sa NU. So, lahat ng files ko nandyan na. Okay. So, every time na, in fact, ang mangyayari dyan, pagka nag-submit na kayo ng mga files niyo, didiretso yan dito sa apps. Ayan, nakadiretso na yan dito. So, ma-access ko na siya kagad. Kasi magsisync na siya. Okay. So, recommended, mag-install kayo ng OneDrive sa PC niyo. Tsaka sa sa mobile phone niyo. Okay. So, nasa na tayo. So, ganun no. So, ito yung ito yung isang example ng accomplished na form. Mamaya papakita ko kung paano siya gagawin. Pagka nag-mock quiz tayo. Okay, so ito lang, pakita ko muna yung example nung na-accomplish na form. Gamit yung option 1 ng pagsagot. So, buksan lang natin. May tanong ba so far? Naiintindihan naman to mga to. Raise hands kung naiintindihan. Okay. So, ayan. Sige.
Um, sa Office Lens kasi, alam ko automatic na siya na or may option siya doon na na tawag ito, na gawing na lahat ng niyang ma-generate niyang image ay naka PNG. Ayun. Pero kung hindi, um, tignan nyo rin kasi yung size. Pagka yung size naman ni halimbawa JPEG siya, naging JPEG. Tapos yung size hindi naman ganun kalaki. Okay na 'yun. Huwag niyo nang gawing PNG. Ang concern ko lang kasi ang concern ko lang kasi sa pag nag-JPEG kayo, baka yung ginagamit yung yung nagiging output na image, baka masyadong malaki yung size. Baka umaabot ng mga 20 MB, 30 MB, mga ganun. Eh nakalimit lang yung submission nyo sa 10 MB. So pagka ito, nilagay nyo sa Word, ang laki na nun. Okay? So, ayun. Pero kapag gusto nyo gawin siyang PNG, pwede nyo siyang sa Paint, sa MS Paint, pwede nyo i-save as PNG. Box tayo ng Paint. Wait lang. MS Paint. So, kung ito yung Paint ninyo, alam ko meron tong file save as. Okay. Tapos, ayun. Pwede nyo siyang i-save as PNG. Kahit galing siyang JPEG, gagawin yung PNG. Okay? So, okay tayo doon, Mr. Lopez? Tapos, okay. So, ayan. Ito yung isang example ng na-accomplish na form. Okay? So, ganito nangyari. So, ito na yung parang pinakasagot ko, no? Pero pansinin nyo, hinati ko siya sa dalawa. Okay, hinati ko sa dalawa yung image ko. Kasi, ito yung isang buong image ko eh. Ito yung nakuha ko kanina, galing dun sa na-scan ko. Nasaan na yun? Ayun, dito pala. So, yun nakuha ko galing sa na-scan ko is isang buo siya. Okay? So, ang problema kasi nun, kapag pinaste ko siya dito, pag pinaste ko siya dun sa document, nagiging buo. Okay, mamaya papakita ko na mangyayari pag So, ginawa ko, hinati ko siya. So, pwede nyo gawin yun by cropping. I-crop nyo yung image nyo, hatiin nyo sa dalawa. Para yung isang kalahati, lagay nyo sa unang page, tapos yung pangalawang kalahati, lagay nyo sa pangalawang page. Kasi ang pangit naman nun na i-paste nyo yung isang buong image, tapos nasa second page lang siya kasi masyadong malaki yung masyadong malaking image nyo. And again, hindi nyo siya pwedeng liitan kasi nga dapat sakop niya yung buong width. Okay, so ang pwede nyo gawin, i-crop nyo siya. So kung meron kayong photo app ng Windows, okay, pwede nyo gamitin yung pang-crop o kaya Paint din pwede. Okay, so ayan. So ito, ika-crop ko siya. So, ayan, medyo matagal lang. Pero, ayan. So, hatiin ko siya dito, for example. Para yan lang yung nasa unang page. Tapos, save a copy para ma-save nyo, para hindi niya ma-overwrite yung mismong file. Okay, tapos kunin nyo yung kalahati dun sa pangalawang cropping nyo. Okay? Maliwanag? Okay. So, ito yung itsura nung mamaya kapag gusto nyo i-explore pa to, nakalink makukuha nyo naman na yung template. So nakalink to dun sa template. Okay. So may makukuha kayong copy nito. So this is option 1. Okay. Yung option 2, okay, so may example, no? Okay, tandaan niyo may example 'yan. Nakalink na 'yan. So mamaya kapag gusto niyo siyang i-explore, i-click niyo lang ito. Okay. So option 2, you can edit the template directly to present your answers. Ibig sabihin, typewritten yung typewritten yung magiging sagot nyo. Okay? So, kung typewritten yung magiging sagot nyo, i-edit nyo lang siya directly.
Okay? Ngayon, the template is already set to the required format. So lahat ng yung font size, yung pagkaka-justify ng mga margin, okay na yan. Okay? Pati yung indentation, actually wala itong indentation, spacing, okay na yan lahat. Okay? Ang pwede nyo nilang idagdag is kung meron kayong text na gusto nyo i-bold type o kaya i-italicize. Para for example, may gusto kayong i-emphasize sa paliwanag ninyo. Okay? Pero, basta ang ano doon, ang importante doon, kapag ka medyo naliligaw kayo sa formatting, ito yung parang pinaka-format. So, click nyo lang to bago kayo mag-type kung iba yung ano. Pero nakaset na to, bale. Okay? Now, kung magsusulat kayo ng equation, gamitin nyo yung equation editor ng Office o ng Word. Okay? Tapos, um, dapat ang mga equations nyo, especially mga importante, kailangan may mga label. So, mamaya mag-suggest ako ng way kung paano siya labelan. Okay? Tapos, kung gagamit kayo ng computer-aided solution, which is pwede naman, kung halimbawa gusto nyong mag-octave sa isang part ng solution nyo, pwede naman. Kaya lang, kailangan nyo mag-provide ng commands, ng scripts, okay, ng functions na gagamitin niyo para ma-solve yung problem. Okay? So in that case, kung ipe-present niyo yung computer codes such as commands, scripts, functions, okay? Ito yung gagamitin yung font. Okay? Tapos yung code nyo, ilalagay nyo sa loob ng box. Okay? Ngayon, kung hindi niyo alam kung paano siya i-ganto or gawin din ganito, meron din ditong template or meron din ditong template style. Okay, para ano. So gagawin niyo ganito. Halimbawa, ito yung code nyo. Say, sabihin natin Sims V halimbawa. Tapos meron kayong F halimbawa maglalaplas kayo sa T. Halimbawa F equals T square plus 2 times T plus 5. Okay, tapos um, F equals Laplace ng small f. So naka-command to, no? So lalagyan natin siya ng prompt pag naka-command. Kung may laboratory kayo, parang ganito yung sa activity niyo. Okay? So, ang gawin nyo is i-select nyo lang to, tapos click nyo to para mag-automatic na ano na siya, ma-format na siya dun sa gusto nyong computer code. Okay. Pero wag nyo lang siya kakalimutan na ilagay sa loob ng table. So, maglagay kayo ng table dyan. Okay. Insert table. May question ka, Mr. Dasalia? Type mo lang muna, ha? Ayan. So, ayan. Tapos, ipasok natin siya doon. Yan. So, ganyan yung nire-require. Okay? Maliwanag to? Maliwanag yung sa mga fonts tsaka sa formatting. Okay. So, sige. Now, kung kailangan nyo maglagay ng illustrative image. When you say illustrative image, ito yung mga images na kailangan niyo para ma-illustrate yung point niyo. Okay? Yung range nung height niya, okay, dapat 1.5 to 2.5 inches lang. Pero gawin nyo as small as possible, basta naiintindihan siya. Okay? So, paano kayo mag-edit ng height ng images? Click nyo lang siya, may lalabas na picture format dito. Okay. Ito yung option ng image height. Okay? So, halimbawa, pwede nyo iset siya sa 2.5. Kaya lang parang malaki na siya masyado kasi kung 1.5 lang naman siya, ano na siya, nababasa naman na. Again, maintain the aspect ratio. Okay? Importante yung maintain the natural aspect ratio ng image niyo. Okay? So, hangga't maaari, wala tayong makikitang distorted na image. Hindi yung parang masyadong mahaba siya or dapat yung ini-expect natin na bilog yung image nagiging oblong. Okay? So, ayun. Mr. Miguel, may question ba?
Ayan. Basta kung may question kayo, raise hands, tapos pag na-recognize, type lang yung question na. Tapos i-address ko pagkatapos ko magsalita. So ito, meron ulit tayong example para sa accomplished template para sa option 2. So ito yung itsura niya. So again, yung question, wag niyong gagalawin yan. Edit nyo to. Wag niyong kakalimutan yung nasa taas. Okay, kailangan naka-edit yan. Tapos, ito, naglagay ako ng illustrative image. Okay, so ang size niyan is 1.5. Okay, so nakita nyo may paliwanag yan ha. We establish three loops from the circuit as follows. Tapos, after transforming the impedances into the complex S-plane, we will write mesh equations as follows. Okay, tapos nakita nyo, naglagay ako ng equation. Okay, naka-matrix form yan. So, ginawan ko ng paraan para magpantay-pantay siya. So, sana ganun din yung gawin niyo. Now, in this case, isosolve ko yung problem na to using Octave. Okay? So, sabi ko dito, we solve the currents I1S and I2S using Octave commands. So, meron akong mga Octave commands dito. At yung Octave commands ko, merong explanation kasi meron akong mga comments. Okay? So, hahanapin ko rin yan dun sa sagot ninyo. Tapos, pinakita ko dito yung result. So, kumuha ako ng screenshot ng results. Okay? So, ayan. Now, screenshot ito, pero para sa akin, ito na yung parang magiging sagot niya kasi. Kaya hindi ko in-adjust yung height nito. Kasi kapag in-adjust ko yung height nito, masyado na siya maliit. Hindi ko na siya mababasa. Okay. So, yung sizes ng images niyo, please make it sure na nababasa siya. Okay. Now, galing kasi dito, ang kailangan ko lang yung I2. So, ito yung kukunin ko. Kaya isusulat ko siya dito. Okay. And then, by Ohm's law, we find that VL equals ILS plus JLS with the current passing to the inductor IL equals I2, whose impedance JL is equal to S. Thus, ito siya. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyong wave, kung paano, isang wave, paano nyo malalabelan yung equation 2 nyo. O yung equation niyo. So, bago nyo sabihin yung equation, lagyan nyo na siya ng parang label na equation 2. So, magagamit nyo kasi yan sa mga explanations niyo. Halimbawa, nilagay ko na dito, replacing I2S in equation 1 with I2S in equation 2. So, malinaw na ang papalitan nyo, yung I2S dito, galing dito. Okay, so malinaw yun sa akin. Okay, so maintindihan ko yung gusto nyo sabihin. Tapos, ito. Okay, and the transfer function is then ito. So, naka-highlight siya. Okay, so, by the way, whether ito ang gamitin ninyong method, okay, itong method na to, okay, yung option 1, o kaya yung option 2 pala kanina, tapos ito, yung option 1, pansinin nyo na meron ng lahat siyang explanation. Ine-explain niya yung solution nyo, which is a requirement sa lahat ng sagot ninyo. Kapag walang ganyan yung pag hindi explain, or kapag walang explanation or discussion, ang inyong solution, at ang nakita ko dyan, puro equations lang, at hindi ko alam kung ano pinagagawa ninyo, hindi ko yan i-credit. Kahit tama yung sagot nyo. Maliwanag ba yun? So, sige. Tandaan nyo yun. Ganito kasi yan. Yun yung way ko kasi para malaman kung naiintindihan nyo yung Kasi ganito yan eh. Maaaring may pamagkuha ng halimbawa, may mabigay akong problem, tapos may nakita kayong solution kung saan nyo man nakita yun. Okay? Tapos kinopya nyo lang, simple kinopya nyo lang yung solution niyo. Okay? Hindi ko alam kung naintindihan nyo talaga yung ipapasa nyo sa akin or kinopya nyo lang talaga. Okay? Ang problema kasi sa online class ngayon is ito. Iniisip nung iba na ang online class ngayon ay para sa compliance na lang. Okay? Ang mahirap ma-measure ngayon is yung tinatawag na outcomes. Okay? Mahirap ma-measure yung outcomes ngayon kasi dahil nga sa pag nag-quiz kayo, naka-open ang lahat. Okay? Ibig sabihin, kahit naman sabihin yung live quiz yung gawin natin, kahit naman habang nag-live quiz tayo, pwedeng hindi ko kayo nakikita na nag-chat kayo sa isa't isa. Or hindi ko alam kung nag-google kayo o hindi. Diba?
So, unsupervised quiz ito. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo. Okay? So, hindi natin ngayon alam kung yung pinapasa nyo ba is something na naiintindihan nyo or um, kinopya nyo lang or kinuha nyo lang kung saan. Tapos hindi nyo naman naiintindihan. So, yung explanation nyo ngayon at yung discussion nyo ngayon, that's my only way para ma-verify yon. Kasi kung kaya nyo namang may explain yung solution nyo ng diretso at walang ano, at maganda yung flow nung pagkaka-discuss nyo ng ano nyo, ng, ng sagot ninyo. Okay. Um, alam ko na at least may ebidensya akong naintindihan nyo siya. Okay. So, yun yung purpose ko dito kung bakit kailangan ko ng explanation kahit na alam ko sanay kayo na pagka nagso-solve kayo nagso-solve kayo ng mga problems for example. Sanay kayo na sinusulat niyo lang yung equation tapos kapag nakuha niyo na yung sagot, ibabox niyo na siya nang walang explanation. Okay. Which is actually a wrong way. That's a wrong way to do things pagka nagso-solve tayo ng problems. Sa totoo lang. Kaya lang, inaalaw ko siya, ako personally, matagal ko na siyang inaalaw sa lahat ng klase ko kasi kung time limited ang quiz ninyo, for example, 2 hours lang, tapos pag-i-explaining kayo ng ganyan, sa 2 hours na quiz, tapos bibigyan kayo, for example, ng 10 item na puro ganyan, hindi niyo matatapos yung quiz niyo sigurado. Kasi pagsusulat pa lang ng explanation, tsaka pag-iisip pa lang ng explanation, medyo matagal na yan. Okay, i-organize nyo pa yan, syempre. So, during a sit down quiz, hindi siya practical, kumbaga. So kaya pinapayagan natin. Okay. Pero sa setting natin ngayon na una, medyo mahaba yung time niyo para mag-quiz. Okay, medyo mahaba yung time niyo para mag-quiz. Pangalawa, meron kayong mga pwedeng pagkuhanan ng mga sources like for example, lecture ninyo or lecture ng reading materials niyo, lecture ko, lecture ng ibang teacher na pwede niyo mapanood sa YouTube, yung mga Indians ba? Yun. So, may mga mapagkukuhanan kayo. So, tingnan natin ngayon kung naiintindihan nyo ngayon yun by making you explain what happened. Okay? So, I hope malinaw yung ko dito, yung rationale ko dito kung bakit kailangan kong i-require yun. Okay? In fact, required din yun sa homework ninyo. Okay? Kaya yung mga sa homework ninyo na solution lang yung puro equation lang yung present nyo at hindi nyo in-explain kung ano nangyari do sa mga nyo, sa mga pinagagawa ninyo. It's likely na hindi ko siya bigyan ng credit. Okay? Tandaan nyo sa ang number of points na makukuha nyo sa isang question sa homework niyo is either 1 or 0. So, pagka hindi nyo pag hindi ko nagustuhan yung sagot nyo, mawawalan, hindi siya makikredit. Okay? Although ngayong week 1 hanggang week 3 na homeworks, medyo maluwag pa ako. Okay, maghihigpit tayo doon sa mga susunod. Pero definitely for this quiz, required na siya. Required na kailangan i-explain niyo yung solutions niyo. Is that clear? Okay. Siyam lang yung pinakamataas na nagtaas ng kamay. Anyway, so sige. So ayun. So whether you use method 1 or option 1 or option 2 to answer, kailangan ko 'yun. Okay. Tapos I also have posted here an example of an accomplished statement for items with sub-questions. Yung bang may question tapos merong A, B, C, D. Okay. So paano gagawin 'yun? Unang-una, pagka present ko sa inyo yung questionnaire nung ganong type ng ganong type ng exam, yung merong mga sub-questions. Ganito yung magiging presentation niya. Okay. Nako, hindi ko pala kaya maikli itong gantong meeting. Okay, ganito yung magiging presentation niya. So ito yung question, yung main question. Tapos nandito yung sub-questions. Ito yung letter A, ito yung letter B. Okay, ang expectation, dito nyo gagawin yung sagot nyo para sa A, tapos dito nyo gagawin yung sagot nyo para sa B.
Okay? Which means, magsasagot kayo under no question. Okay? Ang magiging itsura niyan is ganito. Mr. Macedo, kung may question ka, pa-type na lang sa chat. Okay? I-address ko mamaya. Ganito magiging itsura niya. Okay? So, ito yung question A ngayon. Tapos, ito siya. Ito yung magiging solution ninyo. Okay? Tapos, ito yung B. Okay? Ito siya. So, ayun. Ngayon, ito, ginawa kong picture to kasi hindi ko kayang mag-type ng hindi ko kayang mag-type ng division na ganyan sa paano to? Sa equation eh. So, ginawa ko, tinype ko na lang. So, pwede yan. Pwede nyo i-combine yung iba pala. Possible na i-combine nyo yung dalawang options. Okay? So, ibig sabihin, may part kayo na ine-explain nyo gamit yung handwritten. May part kayo na ine-explain nyo gamit yung typewritten. Okay? So, pero sa totoo lang ako ang preference ko sana handwritten. Preference ko lang naman. Pero pwede nyo gawin yung pareho. Hindi naman makakabawas sa score niyo. Okay? Pero sa akin, ang preference ko talaga sana handwritten. Kasi that's another way para masabi ko naiintindihan nyo yung ginagawa nyo. Okay? Kasi kung kayo nagsulat nun, malamang may naiwan sa inyo habang nagsusulat kayo. Okay? So, yan. It is okay for the document to have multiple pages. Okay. So, in-address ko na to kasi malamang ito yung isa sa magiging common question bukas. Sir, okay lang po ba maraming pages? Parang ito yung classroom, ito yung online version nung tanong nyo lagi sa classroom na, Sir, pwede po ba magsulat sa likod? Okay. So, ang sagot ko dito, kung magmu-multiple pages siya, okay lang, walang kaso. Okay, kahit 10 pages pa yan, kung yun ang kailangan. Okay. So, ayan. Basta, ang general rule of the thumb is that your work should be pleasing to your eyes and your reader's eyes, which is ako. Okay? Um, yung option, kung checkan ko siya o hindi, ay nakasalalay kung gaano ka-readable yung ipapasa ninyo. Pagka hindi ko talaga napagtripang basahin yan, hindi ko, hindi ko babasahin yan. So, mawawalan kayo ng score. Kahit tama pa yung sagot niyo. Pag hindi ko nagustuhan yung nakita ko dun sa So, ayan. So, let that be a reminder na gawin yung maayos yung documentation ng niyo. Okay? Then, if you're done, pagtapos na kayo dun sa isang nyo, convert the accomplished template into a PDF. So, madali lang naman siya dito. Kung gamit nyo is yung Office 365 nung NU, file, save a copy, tapos ito, PDF. Ayan. So, masasave na siya as PDF. Tapos yan na yung i-upload nyo. Okay? Ngayon, i-check nyo lang na yung file name ay ito. Although, ang file name naman originally ng question ninyo is ito na. Halimbawa, ito yung question 1. Ito yung magiging file, ito yung file name mismo ng question 1. So, alam ko, pag sinave nyo to as PDF, automatic na yun na ito yung magiging file name. Pero check nyo pa rin na match yung magiging file name dun sa dito. Sa nakikita nyo dito. Okay? So, ganito. Ang mangyayari dyan is, since halimbawa, ang quiz nyo, meron 10 questions, meron din kayong 10 PDFs na isasubmit. Dapat. Okay? Hindi, actually, 10 PDFs pala talaga isasubmit nyo. Okay? So, ayun. Maliwanag yun. Okay. So, sige. So, ayan. So, na yung OneNote.
Ayan. So, ayun. Yun yung tungkol sa template. Okay? Now, all items require to have a response in the form of an uploaded PDF. So, required yun, required na may upload kayo sa lahat ng items. Kaya sinasabi ko kanina na kung 10 yung tanong, 10 rin yung i-upload nyo. Okay? You won't be able to click submit if at least one item does not have a response. Okay? So, required ang response sa lahat. Now, I understand na baka wala kayong sagot sa isa sa mga items at pinili niyo hindi siya sagutan. Okay? So, para makapasok siya at para makasulong kayo, okay? Maka-move forward kayo. Okay? Yung template, okay, yung template na hindi niyo sasagutan, okay, yung template ng question na hindi niyo sasagutan, lagyan niyo ng no answer dun sa pagkatapos ng rubric. So, dito niyo siya ilalagay. Halimbawa ito siya, no? Halimbawa ito siya. Lagay niyo dito no answer. Yan. Tapos, halimbawa, wala rin kayong sagot sa B. Okay. Kung wala rin kayong sagot, lagay niyo din no answer. Tapos, itong template na to, i-save niyo to as, i-save niyo to as noanswer.pdf. Tapos, tsaka niyo siya i-upload. Okay? Pero halimbawa maliwanag yun, bago pala mag-proceed, maliwanag yun. Pag sa isang item, wala kayong sagot, yung template, lagyan nyo ng no answer, tapos i-save nyo siya as noanswer.pdf. Okay, maliwanag yun? Okay, so, okay, good. Now, halimbawa sa case na to, kasi may mga sub-questions siya eh. Okay, halimbawa sa case na to, baka may tanong nyo rin. Halimbawa sa case na to, wala kayong sagot sa A pero meron kayong sagot sa B. Okay? Yung A, lagyan nyo na no answer. Pero tong B, lagyan nyo ng sagot, pero i-save nyo pa rin siya as this PDF. Okay, kasi para malaman, yun kasi yung trigger ko para checkan ko siya eh. Ang purpose ko kung bakit ko siya pinalalagyan ng noanswer.pdf, para alam kong wala talaga kayong sagot doon, para hindi ko na siya buksan. Yun yung purpose nun. Okay? So ngayon, kapag halimbawa, ang ginawa nyo is, nagpasa kayo ng noanswer.pdf, okay, nag-submit kayo ng file na no answer, tapos meron pala kayong sagot dun sa loob, asahan yung hindi ko yung checkan. Okay, kasi nag-label na kayo ng no PDF eh. So wala na akong magagawa dun. Sinabi niyo nang wala kayong sagot eh. So matitrigger lang ako na checkan siya kapag ang file name niya ay hindi no answer. Okay, bubuksan ko siya kung ito yung file name niya. Ito yung nakalagay dito, yung file name niya. Kasi ibig sabihin nun, meron kayong sagot. Okay? At ito ang wag yung ang iiwasan yung gawin. Naglagay kayo ng ganito. Okay, naglagay kayo ng ganyan. Tapos, wala pala kayong sagot. Pag ginawa nyo yun, mababawasan kayo ng score. Sinasabi ko sa inyo. Okay, babawasan ko pa score nyo kapag ginawa nyo yun. Okay? So, again, kung wala kayong sagot, no answer ang i-upload nyo. Lagyan nyo rin ng no answer yung yung template niyo. Okay? Tapos, pag may sagot kayo, ayusin nyo yung file name. Okay? Hindi ko rin checkan yan kapag kaiba yung file name dun sa sinabi natin. Okay. Kapag kaiba yung file name na nilagay nyo dun sa pinag-usapan natin, hindi ko checkan yung papel nyo. Whether tama or mali yung sagot dyan. Okay? At, kung tama man yung file name nyo at pagbukas ko, wala kayong sagot, may minus din kayo. May minus kayo para dun. Okay? So, ayun. Sana maliwanag yun. So, next. Ito yung sinasabi ko. Non-compliance to the guidance of the template will invalidate your answer. Pag hindi kayo nag-comply dun sa guidelines ng template, hindi ko checkan yan. If your uploaded file is non-readable or is difficult to read, it will be invalidated. Again, pag hindi ko siya mabasa,
Okay? Hindi ko siya checkan. At ito ang importante. If your answers are textbook answers, okay, meaning they are lifted directly from the book or any other sources, you will receive no scores for such. Kung nalaman ko at may ebidensya ako, okay, may ebidensya ako na ang sagot nyo ay textbook answers. Lalo-lalo na alam ko kung saan nyo posibleng kunin yung mga sagot para dyan. Kung sa internet kayo kumuha, meron akong Turnitin na software para mairan ko kung aling parte ng mga papel nyo ang plagiarized, which means kinopya nyo sa iba. Okay. At kung sa libro nyo naman siya kinuha, may kopya ako at nabasa ko na yung karamihan sa mga libro na meron ako ngayon sa control system. So alam ko ngayon kung yung sagot nyo ay kinuha nyo doon sa libro na yun. Okay. Tsaka madali lang naman mag-search eh. Okay. So, kahit pa gaano ka baluktot ang grammar ng ano ninyo, ng sagot ninyo, ang gusto ko, kayo ang mag-compose ng sagot ninyo. Again, parte ito nung part na gusto kong ma-verify kung naiintindihan nyo yung yung sinasabi ninyo. Ayoko rin sana i-encourage. Pero kung hindi nyo talaga kaya na ma-explain siya in maayos na English, pwede tayong mag-taglish for ilang sentences or ilang parts. Okay. Pero hindi nyo makukuha ng buo yung credit kapag naka-taglish kayo. Okay. Syempre bibigyan pa rin natin ng mas credit yung naka-English talaga siya. Mas ipe-prefer ko na na medyo baluktot yung grammar at saka yung pagkaka-compose ng sentence nyo. Kung medyo nakuha ko naman yung thought ng sentence, okay lang. Okay? Maliwanag ba tayo doon? Paunti na ng paunti yung mga nagtataas ng kamay. Either natutulog na yung iba dyan kasi naka-record naman o kaya kinakabahan sa mga nakikita dito. Okay, so ayan, sige. So, pababa na. At ito ang pinamabigat. If there is enough evidence that your work is plagiarized, okay, your entire quiz will be scored 0. Pagka nalaman ko na yung inyong gawa ay gawa pala ng iba, okay, at kinopya nyo lang sa iba at nagpasahan lang kayo ng file, okay, isi-zero ko yan. O, yung buong quiz nyo hindi yung item yung buong quiz nyo isi-zero ko. Okay? Plagiarism will not distinguish who copied from whom. Hindi ko ipipinpoint sinong kumopya sa kung kanino, kung sinong original at sino ang nangopya. Hindi ko i-distinguish yun. Pareho ko siyang isi-zero. Okay? Maliwanag? So, sige. Now, ang distribution ng quiz niyo ay, tulad nga sinabi ko kanina, ang distribution ng quiz niyo ay katulad kung paano ko dinidistribute yung assignment niyo, yung homework niyo. Okay? So, ang mangyayari dyan is, sa Teams, gagawa ko ng quiz doon, quiz ang gagawin ko. Tapos yung yung ililink ko siya doon sa notebook ninyo. Okay? Bali yung quiz ninyo malalagay sa quizzes section ng quizzes section ng notebook ninyo. Tapos doon sa loob ng quizzes section, makikita niyo yung form. Okay, ganito yung makikita niyo basically. Yan, parang ganyan yung makikita ninyo. Okay. Doon sa yung pag na-distribute na yung pag na-distribute na yung quiz niyo, ganyan yung makikita ninyo. Okay. So pwede niyo siyang gawin dito. Okay.
Pwede nyo gawin dito sa loob ng notebook ninyo. Okay. O kaya, pwede nyo i-click ito. Pag click nyo to, mag-open to sa browser. So, pwede nyo sa browser siya gawin. Okay. So, either dito nyo siya gawin or ano. Tapos, pagkatapos na kayo, bukod sa kailangan, i-check pa natin to ha. Pero bukod sa isasabi nyo siya dito, feeling ko kailangan nyo pa siyang i-turn in sa sa Teams. Okay? So, ayun. Kailangan ko kasi nasa Teams siya kasi para lahat ng record nyo nandun sa Teams. Para ang gagawin ko na lang, i-download ko na lang yung class record niyo. Okay? So, kaya kailangan ko siyang i-connect sa Teams eh. So, ayun. So, mangyayari ganito ha. Galing sa Teams. Okay? Ma-upload sa mga notebooks nyo itong page na to na nandito sa loob ng forms yung quiz nyo. Yung quiz nyo. Okay? Tapos, isasubmit nyo siya dito. Pagka-submit nyo dito, ita-turn in nyo siya sa Teams. Okay? Maliwanag yun? Okay. So, sige. The quiz is open from 4 p.m. until 11:30 p.m. Bali, mangyayari niyan ganito. Yung quiz niyo, madidistribute ko yan mga mamayang gabi. Pero hindi pa open yung forms. Mag-open lang siya 4 p.m. Okay? So, medyo 4. Tapos, mag-close yung form ng 11:30. Okay? Mag-close yung form ng 11:30. Now, online ako from 4 to 11. 4 p.m. to 11 p.m. para mag-entertain ng questions. Okay? Pero after ng 11 p.m., hindi na ako magsasagot ng mga questions niyo. Okay? So what do? You submit as early as you can. Targetin nyo, hindi nag-open yung forms ng 4 p.m., no? Gawin nyo, i-scan nyo na lahat ng questions. Tingnan nyo kung ano na yung kaya nyo sagutan. Ang technique, unahin nyo yung mga madadaling questions. Kung ano yung madali dun sa makikita nyo. Pagka halimbawa, number 1, madali lang. Okay? Sagutan nyo. Okay? Tapos proceed sa number 2. Nakita nyo number 2, hindi nyo kagad nasasagutan to. So, tingnan nyo number 3. Okay? O maganda, download nyo na lahat ng questions. Tapos tingnan nyo kung ano yung mga una nyo ng sagutan. Okay? So, unahin nyo yung madali. Kasi pag madali, yung mga madali, pag nagawa nyo na, pwede nyo na i-submit. At least may sagot na kayo. Okay? So, ayun. And submit as early as you can. Gawin nyo, targetin nyo na dapat 10 p.m. ready na kayo mag-submit. Targetin nyo yun, 10 p.m. So, after 6 hours, dapat ready na kayo mag-submit. Okay? Huwag nyo iintayin yung 11:30 na mag-submit kayo. Kasi baka mamaya, mawalan kayo ng internet ng 11, wala na, patay na. Hindi na kayo makapag-submit. And tandaan nyo, hanggang 11 lang ako online. So kapag beyond 11 kayo nag-submit at nagka-problema kayo, hindi ko na ma-address yung problema nyo. Okay? So do not wait until 11:30 p.m. closing of the form to upload your files and submit your quiz. Otherwise, you would run the risk of non-submission. Ibig sabihin, hindi na kayo makapag-submit. Internet concerns, slow or no connectivity raised beyond 11 p.m. will not be entertained and considered. Kahit anong gawin nyo, hindi ko i-entertain yung ano. Mag-close yung form ng 11:30 pero pagdating ng 11, bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun yung mangyayari. Ha? Gagawin ko yon kasi para targetin nyo na maaga kayo mag-submit. At huwag nyong sasagarin yung deadline. Okay? Sa mga naging estudyante ko na before, mahirap, alam nyo yung hindi pa tayo online, yung nasa classroom pa tayo, sa akin, madali lang ang pag-usapan ng deadline kasi nakikita ko kayo eh. Pero ngayon kasi hindi eh. Hindi, hindi ko kayo nakikita so hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo. Okay, so kapag hindi kayo nakipag-communicate sa akin at pagdating ng 11:30, nagsabi kayo bigla na, sir, wala po akong internet, di ko na-upload yung ano ko.
Hindi ko na kayo i-entertain. Pero bibigyan ko kayo ng special quiz. Hindi naman ibig sabihin na nasa vision zero na kagad kayo. Bibigyan ko kayo ng very special quiz. Yun lang. So, ganun mangyayari. Kaya ayusin niyo to para bukas. Okay. So, kaya ako dinidiscuss to sa inyo ngayon kasi gusto kong paghandaan niyo to. Okay, gusto kong paghandaan niyo kung iplano niyo kung paano niyo siya gagawin. Magkaroon kayo you come up with a plan para magawa niyo to ng maayos bukas. And tomorrow sa quiz natin may not be perfect. Ibig sabihin hindi niyo mape-perfect to ng hindi niyo maaayos to ng isang quiz lang. Okay. So may mga magkakamali pa kayo, may mga malilito-lito pa kayo and so on and so forth. Pero tandaan niyo na 4 yung quizzes natin. So, ang expectation is practice niyo siya dito sa quiz 1. Okay? And as much as possible, get a high score. Okay? Pero dapat pagdating ng quiz 2, alam niyo na yung gagawin niyo. Nakaplano na kayo, pagka quiz 2, ito na yung gagawin ko. Magsimula tayo ng 4:00. Sagutan na natin to. Okay? Ganito ko siya sasagutan para mas mabilis. So, kailangan nakaplano na yan. Okay? So, ayun. Now, ito yung rubric na gagamitin para mag-evaluate for each question. So, ang mga possible na scoring ay 9 or 10 points, 5 to 8 points, 3 to 4 points, 1 to 2 points, at saka no point pag wala kayong sagot. Okay? May questions ba? Mr. Garcia, may question ka? Okay. Okay. Question ni Miss Tampol. Wait lang may question si Miss Tampol. Question sir, putol-putol po kasi kanina. Yung code po ba yung file name kapag may sagot? Oo. Yung code na makikita nyo dito. Yan yung file name nung ano nyo. Nung paano? Nung PDF niyo. Yan yung magiging file name nyo. Okay tayo doon, Miss Tampol? Okay. Kay Miss Santos. Sir, may nakasked po kami na quiz tomorrow, 7 to 9 p.m. Patay tayo dyan. Kanino yan? Sino yung staff nyo? Kay Ma'am Myla. Live quiz yan. Ibig sabihin talaga naka-online kayo. Pareho kami na nasa isip ni Ma'am Myla nyo. Pareho kami nasa isip ni Ma'am Myla nyo. So kung may quiz sila ng 7 to 9, okay ba sa inyo na iusod natin siya ng ano? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plus 12 no? 12. 11. 10:30. So magiging 10:30 to 6 yung ano natin. Okay sa inyo yan? Renaissance kung okay sa inyo. Maagang gisingan to. Wala may gusto. Naku, paano yan? Sa bagay, hindi ko naman kayo tinanong kung gusto niyo rin yung 4 o'clock, di ba? Paano kaya to? Yun, marami ba kayo? Ilan kayo? Yung mga mag-quiz kay Ma'am Myla.
Tatlo kayo? Ah. Hmm. Sige, i-schedule natin siya ng 10:30 to 6. Yun na. Sige. Teka to. I-schedule natin siya ng ano, ng 10:30 to 6. Okay? From umaga till gabi. Masyadong mahaba kasi. Feeling ko kasi hindi naman gano'n kahirap yung exam niyo para habakan ko siya ng gano'n katagal eh. Um, Sige, 11 to 11. Okay tayo. 11 a.m. to 11 p.m. Taas kamay kung okay tayo sa oras na 11 a.m. to 11 p.m. Wala mo namang bababa ah. Ayaw tumabas ng participants. Sige. Yun. 17. Meron tatlong ayaw. Sabi ko wala mo namang bababa eh. Merong dalawang ayaw. Sino yung dalawang ayaw? O, isa na lang. Okay. So, sige. 11. Ang tayo 11. Ganito ha. Asan na yung guidelines? Sige. Kaya lang mag-online ako mga ano na ha. Mag-online ako mga alas 3 na. Okay? Okay lang. Hindi ko kaya yung mag-online na medyo maaga kasi gabi ako gumagawa eh. Pababa mo na ng hands. Pero okay, yun, tatanong ko sa inyo. Okay lang sa inyo alas 3 na ako mag-online para mag-entertain ng questions. Kasi ano eh, kung mapapansin niyo at dun sa mga sa mga nakaka-observe, mas madalas ako nagpo-post pag madaling araw. Tapos may mga likers din ako pag madaling araw eh. So alam nila na madaling araw talaga ako usually gumagawa. Okay? In fact, kapag ang routine ko kasi is usually pagka gabi talaga tulog ako mga bandang 8 hanggang 12, mga ganyan. Tulog ako yan usually. Gising ako ng 1, mga 12 to 1 gising ako. Tapos doon ako gagawa. Tapos matutulog ulit ako ng umaga. Tapos gigising lang ako sa klase ninyo. Okay, so ayun. Kaya malamang kapag gagawin natin yan, Wednesday yun, wala talagang sanang pasok, kaya lang mag-quiz nga sana tayo. So, hindi ko kakayanin na mag-online ng alas 11. Okay. Pipilitin ko pero hindi ko kaya mag-online. Hindi ko kaya mag-online ng alas 11. Siguro mga alas 3, alas 2, alas 3 ganun. Okay. So, okay tayo dun ha. So, the quiz form is open from 11 a.m. until um 11 p.m. Ayan. Tapos, I will be online. Sabihin natin from 3 to 10:30 p.m. to entertain questions. Okay. So, ayan. Doon sa tatlong mag-quiz, okay na kayo doon? Agahan nyo nilang gumawa. Tapos para, ano, nasa na yung tatlong mag-quiz?
Okay na kayo doon sa 11? Agahan nyo na lang ang paggawa. So, do not wait until the 11 p.m. closing of the form to upload your files and submit your quiz. Otherwise, things... okay, so sige. Ayan. So, okay na ha. Sige, 12 hours. Sige, okay na yung 12 hours. Adjust ko na lang yung ibang tanong. Anyway, so sige. Ayun. So, ang tawag dito? So, ganito ha, parang ganito yung magiging proseso nyo. So, pag nag-quiz kayo, ganito yung magiging proseso nyo. So, once na mabuksan nyo yung mabuksan nyo yung forms, okay, at nag-open na siya. Okay, so sabi ko nga, ganito yung makikita nyo. Okay. So, ang gagawin nyo is i-click nyo to. Okay, click nyo yan. Tapos, pag nagbukas na siya, yan. Open natin in desktop app. Okay, para ma-edit nyo siya na maayos. So, open natin yung link. Okay. Tapos, pwede natin itong close pagka okay na. So, mag-open na yung Word ninyo. So, ito na yata yun. Okay. So, halimbawa ganito, no? Ang gagawin ko is mag-insert. Halimbawa, sinulat ko na yung sagot ko. So, ito yung naisulat kong sagot. Okay. So, ito yung sagot ko, bale, na naisulat. Nakikita nyo ba? Hindi pa. Wait lang. Ayan. So, ayusin natin siya. Rotate. Tapos, zoom in natin. Ayan. So, halimbawa ito siya. Okay. Naisulat nyo na yung sagot ninyo. So, ayan. Tapos, na-scan nyo na rin. Katulad nung pinakita ko sa inyo kanina. Okay. So, na-scan na natin siya. So, gagawin ko ngayon is i-insert ko siya dito. Okay. So, insert picture this device. Tapos, nasa ano to? Office lens. Kanina. Ito. Answer Q1. Okay. So, ayan. So, insert natin. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ano. Pagka in-insert ko siya ng isang buo. Okay. Pag in-insert ko siya ng isang buo, mag-ano siya. Magsa-second page siya. Kasi masyado malaki yung image eh. Pero, kailangan yung siguraduhin na ano. Kailangan yung siguraduhin na talagang yung width nung ano nyo is eksakto dun sa width nung page nyo. Okay. So, ang gawin natin, pwede nyo i-crop ito. So, crop natin siya. Halimbawa hanggang kalahati lang. Yan. Crop natin siya hanggang dito. Okay. So, crop natin. Ayan. Hindi pa pala siya nakarap na maayos. Ito pala.
Ayan. So, crop. So, ayan na siya. Okay. Pero kulang pa yung solution natin, no? So, mag-insert ulit tayo ng panibagong kopya ng picture natin. So, insert, picture, this device. Yun ulit. Okay. Pero this time, ang ikakrop ko naman yung taas. So, tanggalin natin yung nasa taas. Pasok natin to. Ayan. So, ayan. Kompleto na yung solution nyo. Okay. Huwag nyo palang kakalimutang i-highlight ito, ha. Okay. At kung gusto nyo, para mas maganda, ulitin nyo yung sagot nyo dito. So, GS equals V L S over V of S equals S square plus 2S plus 1 over S square plus 5S plus 2. Tapos, tsaka nyo siya highlight. So, highlight natin siya dito. Ayan. Pwede yung ganyan. Okay. Maganda rin ito. Lagyan nyo ng border. Picture border. Lagyan nyo ng border na medyo makapal. Ayan. 2 and 1/4. Para medyo maganda siyang tingnan. So, ayan. So, that's how you do number 1. Okay. Okay. Tapos, save natin siya. So, save natin siya. Ako kasi may option akong ganito. Kasi, may Acrobat Reader. Hindi Acrobat Reader yung sa akin eh. Acrobat Adobe. Adobe Acrobat pala. Editor talaga siya. Pwede ko siya yung pang-edit ng PDF. Ito yung parang, niya. Ayan, may mga editing options ako dito. Tapos naka-link ito sa lahat ng lahat ng Office apps ko. Okay. Pero hindi to orig. So ayan. Hanap lang kayo na ma-download yung ganyan. Para makapag-edit din kayo ng PDF. So ang file name na kailangan para dito is QZ101. Okay? Again, kung paano ito? Kung yung original na template ng question ang gagamitin natin, didiretso yan dito. Okay, ang file name yan automatic QZ101 kagad. Okay, pero in that case, pinalitan ko muna. Okay. Tapos, so ayun na siya. Nagsisave lang siya. Nagamit ko yung buong 2 hours. Sabi ko sandali lang tayo eh. Sorry. So, ayan. Ito na siya. Okay. So, ito na yung QZ101 natin. So, ang gagawin natin ngayon is i-upload na natin siya. So, upload file. Tapos, nasa na yun? Nandito. Ito. Yan. So, upload natin. So, ayan. Na-upload na. Okay. So, again, para masubmit nyo to, okay, kailangan may sagot kayo sa lahat ng question. So, since merong, for example, in this case, 3 questions, kailangan meron akong 3 file na i-upload. So, halimbawa, tapos ko na yung number 2, upload ko na siya as yung sagot ko. Okay. Mali yung file name nito, ha? Tandaan nyo, dapat, QZ102 ang mangyayari dyan. Okay. Tapos, upload natin yung pangatlo. Bali, example lang naman to. Okay. So, may uploaded file na ako sa 3. Tsaka ko lang siya may sasubmit. So, ayan. Hintayin yung lumabas yan. Yung notice na yan. Para masabi nyo na submitted na yung nyo. Okay. So, maliwanag ba tayo dito?
Okay, sige. Pababa na ng kamay. May questions ba? May gusto kayong linawin? Yes, Mr. Garcia. Pwedeng audio pagkano? Sir, pag yung sa forms ba, if kunwari po, Medyo choppy. Ulit. Ay. Game. If napapag sa forms, tapos di pa po nakiklik yung submit, maka-access pa ulit yung link. Malamang hindi na. Pagka, alimbawa, sige, papatay mo na ng audio. Okay. Kung tama yung pagkakaintindi ko sa tanong mo ang tanong mo is, kapag ka umabot yung time tapos hindi mo pa nakiklik yung submit, matatatanggapin pa ba siya? Tama ba? Reasons kung tama. Tama, okay, sige. Sa experience namin dati, medyo choppy kasi yung ano may. Okay. Sa experience namin dati, hindi. Pagka halimbawa naka-open pa yung form mo kasi hindi nagbago yung hindi nag-refresh yung yung form mo nung nag-lapse yung time. Tapos meron ka pa ring submit button. Pagka-clinic mo yung submit button, sa experience namin before, hindi siya tinatanggap. Sasabihin sa iyo closed na yung yung submission. Close na yung form. So malamang hindi siya pumasok. Kaya wag niyong papabutin talaga ng 11:30. Definitely 11:30 magko-close yung form. Eksakto 'yun. As in pagpatak ng 11:30 yung 'di ba 11:29:59. Pagkatapos nun, yun, lock na yun. Okay? So wag niyo papabutin ng 11:30 yung submission niyo para hindi kayo maalakanin. Okay? So, sino pa may questions? Wala nang questions? Okay, so sige. So, remind ko lang ulit ngayon yung deadline ng homeworks week 1 to week 3. Okay, na-expect ko yung submissions nyo mamaya. At ilalak ko yung homeworks nyo mamaya ng mga 12 siguro. 12:30, mga 1 ganun. So after noon, hindi niyo na siya magagalaw. So gagawin ko, checkan ko muna siya. Pag na-checkan ko na siya, ayun. I-feedback muna ako bago niyo siya magalaw ulit. Okay. So, kung wala naman ng questions, okay na tayo siguro. Oh, meron pa pala. Mr. Tejada. Sir, pwede na ba i-download ngayon yung format? Yung yung template? Opo, sir. For reference nyo lang yun kasi yung mismong question nyo, yun na yung template nyo. Okay. Kasi kasi ang una kong intention sana is copy the problem. Tapos siya kanyo sasagutan. Naisip ko kung papaka-copy ko pa sa inyo yung problem, dadagdag pa sa trabaho nyo. So ginawa ko na lang, yung template na lang nung problem ang ipapasa ko sa inyo. So yung kung ida-download naman yung mga template tsaka yung mga examples, for reference mo na lang yun. Para may may babasahin, meron kang parang guideline, kumbaga, may written guideline ka. Okay. Pero yung questions nyo, yung nandun na sa mismong yung nandun na sa mismong forms. Okay. Tapos yun ang i-edit nyo. Okay? Okay, sir. Sige. May questions pa? Yung guideline sa class notes ninyo, i-update ko siguro after mga 8 PM.
Kasi di ba may binago na ako. Okay. So may binago na ako dito. Yung nakikita nyo ngayon, dapat pala hindi ko muna dinisrepeat sa inyo. Yung nakikita nyo ngayon dun sa ano nyo, sa class notes niyo, medyo ano yun, outdated na yun. Okay. So bali ano, pag nakausap ko yung kabilang section, baka may mabago pa eh. So para isang baguhan na lang, isang pasahan na lang ulit ng ano, after 8 p.m. siguro, i-update ko yung instructions na to. Okay. May questions pa? Okay, mukhang wala na. So yun. To follow, yung next na announcement ko, yung tungkol dun sa attendance nyo sa sa GA sa Sabado. Okay. Meron tayong mga pangalan to, mga pakulo dun. Okay. So, hopefully mag-participate kayo para masaya. Okay. So, isa doon yung creative shot ninyo habang naka-online kayo, naka-join sa Okay. Ang incentive doon sa quiz number 2. Okay. So, malaki-laki 'yon. Para feeling ko kasi medyo baka mababa tong quiz number 1 niyo. So, ibabawi natin sa quiz number 2. Okay. So, sige. So, kung wala nang question, siguro okay na tayo. Okay. So, good luck sa quiz niyo bukas. Okay. Iplano niyo 'tong mabuti. Bukod sa magre-review kayo, iplano niyo mabuti ito. Okay? So, ayun. And I'll see you on Friday siguro. Okay? So, sige. Dismiss na tayo. Thank you for attending. Thank you. Ingat kayo.